paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, iwasan ang pagdadrive lalo't lasing para di malagay sa disgrasya ang inyong buhay. Ito ang unang balita mula sa Maynila. Maria Bulaklakaw Center reporting. Dating Philippine Ambassador to Mexico Francisco Ortigas, nagpiyansa na matapos arestuhin para sa kasong concubinage o pakikiapid na isinampa ng kanyang misis. Narito ang report ni Rafi Tima. Tahimik at tumanging magsalita si dating Philippine Ambassador to Mexico Francisco Paque Ortigas III nang lumabas siya sa opisina ng CIDG Manila South sa Southern Police District. 5 oras din siyang nanatili sa loob ng opisina ng CIDG matapos siyang arestuhin sa kasong concubinage o pakikiapid na isinampan ng kanyang asawang si Susana Bayot Ortigas. Ayon sa mga abogado ng dating ambassador, sa mismong araw ng mga pusong nilabas ang warrant of arrest ng Pasig Metropolitan Trial Court Branch 72. The ambassador was arrested this morning at our building, and therefore we assisted him. He was brought here. We cooperated with the police. While he was here at the police station, we helped apply for the bail. 10,000 piso ang binayaran ng dating ambassador para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Tumanggi magbigay ng ibang detalye ng mga abogado sa kasong pakikiapid ni Ortigas dahil hindi raw sila ang may hawak ng naturang kaso. Ang dating ambassador naman, pinili umanong manahimik dahil isang pribadong isyu ang kanyang kinakaharap. Pero isang pahayag ang kanyang inilabas na binasa ng kanyang abogado. I am saddened by having to endure this course of events which continue to turn a private matter between me and my wife, Susana Ortigas, into a public spectacle. Allow me to reiterate, as far as I am concerned, that this is a purely private matter which refined and civilized individuals avoid elucidating on. Ang 67 taong gulang na negosyante ay naging ambassador ng Pilipinas sa Mexico mula 2008 hanggang 2010. Sa korte na raw niya sasagutin ang paratang na concubinage na marin niyang itinatanggi. Para sa unang balita, Rafi Tima, reporting. Ambassador ng Argentina sa Pilipinas humingi na ng paumanhin kaugnay po yan ang pagkuyog sa Pilipinong boksingerong si John Riel Casimero sa mga tagahanga ng kanyang tinalong Argentinian. Darito ang report ni Dante Perelio. Ninanamnam na ng Pinoy boxer na si John Riel Casimero ang tagumpay bilang IBF Interim Light Flyweight Champion nang biglang sumiklab ang gulo sa lugar ng kanyang laban sa Argentina. Ang resulta, hindi kasi matanggap ng mga taga-suporta ng natalong Argentina na si Luis Lazarte. Ilang saglit pa, nagliparan ng mga bote ng tubig at upuan. Kinuyog si Casimero ng mga fans ni Lazarte. Pati mga kasamahan ni Casimero, inupakan at pinagtulungan. Pero si Casimero, kahit hinataw na ng upuan, hindi lumaban at sa halip ay nagtago sa ilalim ng ring kasama ng kanyang team. Okay na tayo ipuan sa kuha na ito mga tao ba, di sila kadawat ba na pildi ilang boxer, idol na ito nila. Bagamat hindi agad naawat ng Argentinian police sa mga fans, inalalayan naman daw ng mga ito ang grupo ni Casimero palabas ng hotel at binantayan pa hanggang umaga, batay sa ulat na ipinadala ng Philippine Embassy mula Buenos Aires sa Pilipinas. Personal din daw humingi ng paumanhin ng Argentinian boxer na si Lazarte at promoter ng laban na sinundan ng paghingi rin ng depensa ng Deputy Chief of Missions ng Argentine Embassy sa Maynila. The following day, February 13, our embassy in Buenos Aires filed a protest regarding the incident with the Foreign Ministry of the Argentinian government. Isolated na kaso man, pinatawag pa rin ng DFA ang Argentinian ambassador sa Pilipinas para pagpaliwanagin. Sa pahayag ni Ambassador Joaquin Daniel Otero, sinabi niyang labis daw siyang nalungkot sa karahasang nangyari pagkatapos ng laban. Ikinadismaya raw niya ang nakitang kawalan ng sportsmanship ng kanyang mga kababayan sa nangyari. Hiling daw niyang malampasan agad ang kabanatang ito na anya'y hindi raw kinakatawan ang magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Argentina. Sa ngayon ay maayos naman ang lagay ni Casimero at masaya pa ang nakapag-motorcade habang binibigyang pugay ng mga nag-abang niyang kababayan sa Ormoc, Leyte. Gayunman, hindi lubos ang pagsasaya niya dahil ipinagluluksa rin niya ang kapatid na si Gerald na namatay sa congenital heart disease isang araw bago siya tumulak patungong Argentina. Ang kapatid daw ang inspirasyon niya habang lumalaban. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting.
Isang resolusyon ang pinagtibay naman ng Senado na kumukondena sa pag-atake kay John Riel Casimero at sa kanyang team. Hiniling din ng mga senador sa DFA na pauwiin ang ambasador ng Pilipinas sa Argentina para magpaliwanag sa insidente. Darito ang report ni Jam Sisante. Pagsang-ayon sa hinihingi niyang pagkondena ang nakuha ni Senador Tito Soto mula sa mga kasama matapos niyang ipalabas kasabay ng privilege speech ang nangyaring pagkuyog sa Pilipinong boksingero si John Riel Casimero sa Argentina. We must condemn in the strongest possible terms this attack on a Filipino sports hero and the entire Philippine delegation. Wala nang tumutol sa mosyon ni Senate President Juan Ponce Enrile na aprubahan ng resolusyon na nag-uutos sa Department of Foreign Affairs o DFA na i-recall o pabalikin sa Pilipinas si Ambassador to Buenos Aires Ray Carandang. We direct the Department of Foreign Affairs to recall our Ambassador to Buenos Aires and to call the Ambassador of Argentina to this country to explain why they have the temerity to assault the flag, the honor, the dignity of this country. Gusto rin ng Senado na ipatawag at pagpaliwanagin ang Ambassador ng Argentina sa Pilipinas, bagay na ginawa na ng DFA. Si Soto may biro pang hirit sa presidente ng Argentine Boxing Commission na nagsabi umanong walang dapat parusahan para sa riot. Pero nilinaw niyang hindi ito kasama sa opisyal na records ng Senado. If I were 20 years younger, I would challenge the president of the Argentinian IBF to 3 rounds. But because of my age now, irereto ko na lang siya kay Lito Lapid. Paglinaw naman ng ilang senador. We are not severing diplomatic ties with Argentina. We are recalling the Philippine ambassador to Argentina so that he may explain to the Senate. Hihilingin din daw ng Senado sa Department of Foreign Affairs na gumawa ito ng detalyadong report tungkol sa nangyaring kaguluhan sa Argentina. Ayon naman sa palasyo, we were concerned about what happened. However, with the passage of this resolution, we will defer to the action to be taken by the DFA in light of the resolution that was passed by our senators. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. Ang issue ukol sa pagkuyog sa grupo ni John Riel Casimero at ang epekto nito sa relasyon ng Pilipinas at Argentina, bubusisihin sa talakayan mamaya. At makakausap po natin si Professor Clarita Carlos at si John Riel Casimero mismo. Maaari po kayo makilok sa aming talakayan, mag-post lamang ng inyong mga opinion at tanong sa aming Facebook fanpage, facebook.com/unanghirit, sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Samantala, patuloy namang binabantayan ng Pag-asa ang low-pressure area sa bahagi ng Mindanao. Para sa karagdagang detalye kaugnay sa lagay ng ating panahon, makausap natin live mula sa Pag-asa ang weather forecaster na si Hener Kitlong. Hener, good morning. Good morning, Rhea. Nasaan na, Hener, itong eksaktong lokasyon ng low-pressure area at malabo na ba talaga itong maging bagyo? Well, tama po yung sabi nyo. Sa ngayon, malabo na po itong maging isang bagyo sapagkat mayroon na po itong interaction dito sa kalupaan ng katimugang bahagi ng Mindanao. Kanina pong alas 2 ng umaga, ito po ay nasa layong 100 kilometers silangan ng katimugang Mindanao. Bali, ito po ay inaasahan na magla-landfall dito sa katimugang bahagi ng Mindanao ngayon pong umaga. At kung magpapatuloy po yung kinikilos nito, ito po ay inaasahan na makakalabas ng Philippine Area of Responsibility patungong West Philippine Sea sa Sabado naman po ng umaga. So, pero magiging maulan pa rin ang Visayas at Mindanao? Opo, sa ngayon po talagang makapal po yung ulap. Ang mas malakas po, mas malawakan po yung pag-ulan, lalong-lalo na rito sa Kabisayahan. Yung pong makapal na ulap ay nakasentro po dito ngayon sa Samar Provinces at ito po ay umaangat, aabot po ito ng Bicol Region. Yung katimugang Luzon din natin, no, apektado, no? Opo, kasama po yun. Bicol Region, Visayas at ang buong Mindanao, maulap po yan. Mas malawakan lamang po yung pag-ulan sa Kabisayahan at sa Bicol Region. So mga hanggang Sabado, itong mga pag-ulan natin, Hener? Tama, di ba? Opo, by Saturday, medyo improve weather na po tayo. Metro Manila naman tayo, anong maasahan nating lagay ng panahon ngayong araw, Hener? Sa ngayong araw, sisili pa rin po yung araw at may mga pag-ulan po yan, palit hinaasahan po natin na hindi po ito ganong kalakasan. Alright, meron pa ba tayong nakikitang sama ng panahon o binabantayan? Sa ngayon, wala naman po. Alright, Hener Kitlong, weather forecaster ng Pag-asa, maraming salamat at magandang umaga.
Nagdala ng malawakang pag-ulan at baha sa ilang lugar sa bansa ang magkasunod na low pressure area nitong mga nakaraang araw. Dalawa ang